All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, and it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Just all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Okay, so magandang umaga sa ating pong lahat dito sa Pilipinas. At patuloy po ang aking pong pagbati sa lahat ng mga nasa ibang mga bansa tulad ng Amerika, New Zealand, sa Singapore, Hong Kong, Canada at mga iba pang mga lugar na kung saan ang tinig ay
umaabot. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. So, salamat po sa pagkakataon na ito muli na tayo po ay pinagsasama-sama upang patuloy na paghandaan ang pagdating ng end of all things upang yung layunin ng Diyos na alam ko ito ang minimithi ng buong mundo ay ito po ay magkaroon po ng katuparan sa bawat buhay po natin. Dahil hindi po ganun po kadali yung pong dumating na kaalaman po natin hinggil sa kaharian ng Diyos, hindi po ganun kadali na ito ay tayo po ay kwalipikado to enter in. Maliban lamang kung ito ay dumaan po tayo sa tamang proseso kung paano po tayo magiging kabahagi in the kingdom of our Lord Jesus Christ. Dahil unawain natin na tayo po ay hindi po kabilang sa bayang Israel, kundi tayo yung mga Gentile by nature, na ito ay kaaway ng Diyos mula pa nung umpisa hanggang sa crucifixion ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakatagal na panahon na ito ay nilakbay ng katotohanan hanggang ito ay isakatuparan ng Diyos yung kanyang layunin. Kaya lamang tandaan po natin na kung hindi natin tayo ay accomplish yung pong standard ng ating pagpasok sa kanyang kingdom ay hindi na po tayo maaaring kabahagi sa kalangitan. Dahil tayo po ay ang ating nature, kapag namatay na tayo physically, sa impyerno na pupunta na doon na tayo pupunta bilang kaluluwa. Kaya po ngayon ay makipagbukas kayo sa akin sa libro ng Matthew chapter 16. Verse 18 to 19. English version, King James. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Father, we thank you for this scripture that you have opened unto us today. We pray, dear God, na patuloy na alisin lahat ng mga tabing na ito, O Diyos, ay nakatakip sa lahat ng katotohanan na nasa likuran, Panginoon, ng scripture na ito, na patuloy na magbigay sa amin ng tamang liwanag, Panginoon, sa aming patuloy na paglalakbay, upang patuloy, Panginoon, Lord God Almighty, na kami ay magiging matatag at matibay, Panginoon, sa paglalakbay namin sa ilalim ng iyong presensya continually up to the end of time. Salamat po, Panginoon Lord God Almighty. I pray, Lord, na sa amin pong patuloy na pagsama-sama to continue reveal yourself unto each and every one of us, Lord God, upang karapat-dapat kami na patuloy na maglakbay, Panginoon, sa ilalim ng iyong kapamahalaan up to the end of time. Father, we thank you. Even the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. Salamat po, Panginoon, Lord God Almighty, at patuloy na bukas na pintuan ng kalangitan upang kami ay sama-sama, Panginoon, na malaya to enter and to stand into your holy presence all day long. Father, thank you, God Almighty, at patuloy na sama mo kami ng iyong mga apoy, ng mga salita na ito'y mahahayag. Kalakip nito ay apoy na papasok sa bawat buhay, bawat isipan, bawat tenga ng lahat, Panginoon, Lord God, na ito, Diyos, ay Lord, mas matalas pa kaysa tabak na dalawang talim, Panginoon, the Lord God, it penetrates even the marrows and the bones, and even yung paghiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Father, we thank you, we give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay hinggil po sa the real church, the army of the living God.
So, kailangan po natin malaman dahil ito po yung layunin, the real purpose ng Panginoon kung bakit siya pumunta dito sa daigdig. Kung babasahin po natin doon sa Isaiah, maliwanag po na sinasabi po rito, Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The seal of the Lord of hosts will perform this." So makita po natin na ito po yung the real purpose kung bakit ipinanganak ang Panginoong Hesus dito sa daigdig na ito. Dahil kung titingnan po natin na kung bakit kinakailangan, dahil ang buong mundo ay nakonquer po ni Satan. Na imbes na ang tao ang siyang maghari rito, dahil sa physical na katawan, nakuha po ni Satan ito nung nagkasala, sumuway ang ating ninuno, ni Adan at Eva sa habilin ng ating pong Panginoong Diyos. So, nais ko pong alamin natin, unawain natin, na bakit kinakailangan na ito ay gagawa ng Panginoon ng kanyang gobyerno sa daigdig na ito. Na ito yung pinahayag dito sa Book of Isaiah na siya ay ipinanganak ang isang sanggol at siya ay binigyan ng kapamahalaan ang gobyerno sa kanyang balikat at kanyang pangalan ay called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So ito po ay nakapahayag mula kay Propeta Isaiah. So nung unang panahon na wala pa po ang planet Earth, actually ang Diyos ay nilikha niya po ang mga anghel upang sila ay maghayag at ng kaluwalhatian ng Diyos sa kalangitan. Kaya po, tatlong arkanghel, si Angel Michael, Angel Gabriel, at saka si Lucifer, sila po yung tatlong anghel na namumuno sa iba't ibang aspeto o division sa kalangitan. Si Angel Michael ay isang warrior, si Angel Gabriel ay messenger, and Lucifer is a praise and worship leader. So doon po ay napakaganda dahil nakikita ng Diyos palagi, bawat pagkakataon, lahat ng pagkakataon, na yung kanyang nilikha sa kanyang gawa ay ito'y nagbibigay ng kaluwalhatian sa kanya. At ngunit dumating yung panahon na yung pong soberenya sa kalangitan ay nasira dahil sa paghahangad ni Lucifer, na ito ay maging katulad ng kanyang creator, na siya ay, "I will sit at the throne of God, I will be like God." So marami siyang sinabi na gusto niya na ito ay maging katulad ng Diyos. Kaya po nagkasala siya ng treason, kaya po hinatulan ng Diyos si Satan at yung 1/3 ng population of angels na naka-assign sa kanya. Kaya nung ihinulog ng Diyos sila Lucifer at ang mga 1/3 of the angels of God, ay inalis sila yung kanilang mga angelic body, kaya nahulog sila sa kalawakan. So sila na yung disembodied spirit, na sila yung nagiging demonyo na. Dahil habang nasa labas sila ng katawang anghel at labas ng kalangitan, sila ay tormented day and night. Wala silang kapahingahan. Yun yung kanilang kaparusahan, bunga ng kanilang pagsuway o
pagkakasala laban sa Diyos. Kaya po, nung wala na po yung division na ito na inahawakan ni Lucifer, ay nakita po ng Diyos ang planet Earth. It is void and dark. Kaya po inayos po niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita lamang, ay inayos niya po ito. At siya po ay lumikha ng tao na sabi niya, let us make man according to our image, according to our likeness. So ibig pong sabihin na ang paglikha ng Diyos sa tao ay kanya pong nilikha na kanyang kalarawan at kanyang kawangis. So nagtataglay ang tao supposed to be ng kalikasan ng Diyos at kalikasan ng kalangitan. Dahil yung paraiso na ito'y nilayon niya sa planet Earth ay kahalintulad ng paraiso sa langit. Ito po ay maliit na kontinente, but kaparehas po sa langit, kaya miniature of heavenly of heaven. So, ibig pong sabihin, ganun po ang layunin ng Diyos sa planet Earth. Kaya lamang, dahil sa presensya ng maraming mga demonyo na sa kalawakan, sa ilalim na ibabaw ng lupa at ilalim ng lupa, kaya po, nagbilin ang Diyos kay Adan at Eva, nang sabi nila, huwag niyong gagalawin yung punong kahoy na nasa kalagitnaan ng garden. Dahil pag ginalaw ninyo, siguradong mamamatay kayo dahil yung punong kahoy na yan, nakakalam ng mabuti at masama. Kaya lamang imbes na tumalima sila sa sa utos ng Diyos na lumikha sa kanila, mas higit na pinakinggan nila yung panlilinlang ni Satan na yun si Lucifer noon, ngunit naging demonyo na dahil sa kanila pong ginawa sa kalangitan. So sa kanila nakinig na imbes doon sa Creator, ang pinakinggan nila at doon tumalima ay yung pong created being na katulad po natin, na si Satan. Kaya doon po nahulog po ang ating ninuno sa panlilinlang ni Satan. Kaya ang nangyari ay nasira yung layunin ng Diyos sa planet Earth at sa buhay ng tao. Kaya po na-conquer na ni Satan ang buong mundo dahil yung legality ng tao to rule, to exercise kingly position here on planet Earth na magiging paraiso sana, ay nasira dahil yung kanilang tatak, yung physical na katawan na ito ay nagsisimbolo ng kapamahalaan na siya kung sino man ang maghari sa daigdig na ito ay nakuha po ni Satan. Kaya dito po nagkaroon na po ng nasira na po na yung planet Earth ay naging habitation ng devils. Ibig pong sabihin na puro masasama na ang dito sa mundong ito, na yun na po yung nakagisnan nating buhay at environment sa daigdig na ito. Kaya si Satan na po ang naghari, nag-conquer sa buong mundo, at siya na rin po ang nag-initiate ng mga bagay na ito ay umalipin sa kaisipan ng tao na ito ay naging kanilang katwiran. Yung tao, kaya iba-ibang mga katwiran po natin. Kaya nasira na po yung napakagandang layunin sana ng Diyos kung bakit niya nilikhang tao, ay ito ay sinira po ni Satan. Kaya po dahil ang Diyos ay kanyang nilikha ang tao, nakawangis niya, kaya ang Diyos ay gumawa siya ng paraan na ito ay maibalik yung pong larawan na yon, na dahil si Adan at Eva ang siyang nakaranas, sabi ng ating kapatid Pastor Mario, na totoo po ito, na siyang nakaranas lamang sa kalangitan dahil sila lamang ang nanggaling doon sa paradise, a portion ng mundong ito na dito na itinalaga ng Diyos si Adan at Eva nung sila ay nilikha. Kaya lamang nung nagkasala sila, napalabas sila doon. Kaya nung ipanganak na ang meron nang ipinanganak, ibig sabihin, hindi na po sa kalangitan, kundi ang mundo na ito, na sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 3, verse 17, na
Cursed is the ground because of you. Sabi niya kay Adan, sorrows you shall eat all the days of your life. Kaya nabago na po yung environment. Na doon sa pinanggalingan nila, supposed to be yung kanilang physical na katawan ay ito ay immortal. Walang kamatayan. Magsilbing tahanan ng tao yung katawan nila at magsilbing kapamahalaan nila to rule over the face of the earth. Kaya lamang nasira dahil doon sa kanilang pagsuway. Kaya ang nangyari, nung gawin ng Diyos yung pamaraan, yung kanilang ipinanganak na si Abel, supposed to be siya yung nagtataglay yung katauhan ni Adan at Eva na nakaranas sa kalangitan, siya yung nagtataglay. Kaya lamang gumawa si Satan ng paraan na masira ito at pinatay niya si Abel through Cain. So ganun po ang pagkilos ang Diyos dahil ang banal na kasulatan sinasabi na the earth is the Lord and the fullness thereof. Hanggang ito ay ang Panginoon ay during the dispensation of promise through Abraham, dito na po ay nag-establish ng Diyos ng mga nasyon, the great nation, upang sila ay magiging kanyang mga bayan. Na ito yung tinatawag na mga Hudyo. So, supposed to be sila yung kokonquer dito sa buong mundo, ubusin ang lahat ng mga tao na ginagamit ni Satan as his legality to rule over the face of the earth. Dahil naging legal po yung kanyang paghahari dahil sa katawan ng tao. Kaya nga, makikita natin na dito, hindi nagtagumpay. Dahil maging ang kanyang bayan ay nagkasala, napasama na po sa mundo na kinagisnan na po natin. Kaya nasira na po yung pong layunin ng Diyos upang ibangon yung kanyang karangalan na sinira dahil sa pagsuway ng tao. Kaya makikita na po natin dahil si Satan, i-inhibit yung pong kanyang pagkatao sa buhay ng tao, gaya ng sinasabi ko, na meron tayong pagkatao na hindi kayang supilin ng mabuti mong pag-iisip. Kahit na anong gawin mo, dahil yun po yung kalikasan na nakagisnan na po natin dito. Natamnan na po tayo ng mga pagkatao ng demonyo, iba't ibang mga pagkatao sa pamamagitan ng katauhan ni Satan. Kaya po, kung yung kaisipan natin, kahit na gaano kabuti, kapag ka ito'y nakante, ay sigurado lalabas at lalabas sa buhay natin. Hindi natin kayang supilin yon. Kaya yun po yung sumira. Kaya dito, ang Diyos ay hindi po siya tumigil dahil nasira na po yung kanyang karangalan dahil ginamit ni Satan yung dapat kawalarawan at kamukha ng Diyos na tao. Nasira, nawala na po yon. Kaya nga, dahil lahat na kung kanyang buong mundo, pati na yung kanyang mga bayan, sabi ng Romans chapter 6 na, Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short from the glory of God, to the glory of God. So, ibig sabihin lahat na po ay nagkasala. Wala na pong matuwid sa mundong ito sa harapan ng Diyos. Kaya yun yung dahilan kung bakit ipinanganak ang Panginoong Hesus upang sa kanyang kapanganakan, ibabangon niya ang kanyang gobyerno through His flesh, giving the authority, the legal authority ng Diyos na to exercise His dominion here on planet Earth through Jesus Christ. Kaya nga doon sa kanyang physical na katawan, ang Panginoon na-restore niya yung pong legality ng Diyos para mag-umpisang maghari sa bawat sa daigdig na ito. Kaya po doon sa paglalakad ng Panginoong Hesus dito, nangalap siya ng kanyang mga disipulos o mga army na ito ay tatayo pag-uumpisa ang kanyang gobyerno through His disciples. Dahil doon sa kanila pong doon sa kanyang pagpunta rito,
ng Panginoon Hesus doon sa physical na katawan niya ay upang hanapin yung kanyang bayan, upang sila yung mag-uumpisa na ito ay magdala sa gobyerno ng Panginoon through Christ. Kaya yun po yung layunin na sinabi doon sa Isaiah na ibangon ang kanyang gobyerno, na yung gobyerno na yun, it will not come to an end. Wala pong hangganan. So ito na yung na panahon na nung dispensation of grace, ibinukas na po ang Panginoon sa pintuan ng kalangitan para sa lahat ng tao sa mundo upang himukin ang Panginoon nagpumasok sa kanyang gobyerno. Pumasok doon sa kanyang government upang i-restore niya yung kanyang karangalan, yung kanyang kaluwalhatian na sinira ni Satan. At itong mga gobyerno na papasok, mga tao na papasok, ay ito po ang siyang magpuprotekta sa sovereignty o soberenya ng kanyang kaharian na sinira ng kalikasan ni Satan. So yun po, kaya makikita po natin, kung babasahin po natin yung sinabi ni ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, walang iisa. Church yung binanggit. At yung kanyang church ay ito yung pinakakatawan niya. Ito yung ibig sabihin ng army. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na ang sabi niya, those who want to follow me must deny himself and carry his cross and follow me. So bakit kailangan i-deny mo ang iyong sarili? Dahil ito pong army na kanyang itatayo, ibig sabihin, hindi maaari na katulad ng daigdig na ito na iba-ibang pag-iisip, iba-ibang mga katwiran. Hindi po ganon ang gusto ng Panginoon, kundi magiging iisa dahil siya po yung magiging commanding in chief. At yung kanyang kawan na ito ay kanyang mahihimok na pumanig sa kanya, ay ito yung kanyang gobyerno in order na patuloy na i-rescue ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Dahil ayaw ng Diyos na yung kanyang kingdom, na yung kanyang gobyerno ay magkahati-hati dahil lamang sa sariling pag-iisip ng tao. Kagaya itong Pilipinas, no, kung titingnan po natin, sabi natin Pilipinas, pero binubuo ito ng iba't ibang mga faksyon. Pero sinasabi nila Pilipino sila. Merong Abu Sayyaf, merong NPA, merong iba-ibang mga rebelde, na iba-iba yung kanilang pag-iisip. Pero sinasabi, Pilipino. So, hindi po tatayo ang Pilipino sa ganung sitwasyon. Gaya ng sinabi ng Panginoon, kung ang tahanan ay hati, hindi po tatayo yan. Even Satan, sabi niya, kung hati-hati, hindi tatayo. Kaya nga makikita po natin, ganito po sinira ni Satan ang karangalan ng Diyos. Bakit? Dahil yung kanyang nilikha na tao, manganak man ng marami, pero magiging iisa sila. Merong harmony, may pag-ibig at walang pag-aaway, walang diferensya. Pero si Satan ginawa niya ito upang ang tao ay siya ang gagamitin niya para wasakin yung magandang layunin ng Diyos. So makikita po natin mga minamahal na mga kapatid, kaya nga army of the living God, hindi po armies. Dahil kung armies sana, iba-iba. Armies ako, sasabihin ko, lingkod ako ng Diyos, pero iba yung aking panukala. Yung iba naman, army ako ng the living Diyos, pero iba naman yung kanyang pag-iisip. Hindi po ganon. Dahil ang ibinangon ng Diyos, ibabangon niya na gobyerno, ay magiging isa. Na ito ay katulad ng, sabi niya, I say that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So ibig pong sabihin, Peter is Petrus. So ibig sabihin, may formation. Na sila ay maganda yung kanilang formation. Na kung dito sa mundo,
yung mga sundalo, kapag ibangon yung army, ay iisa silang nakatayo sa harapan ng kanilang commanding in chief. At kung ano yung sasabihin ng commander, kung ano yung i-command, yun yung ginagawa nila. Sama-sama sila, sabay-sabay sila. Ganito po tinitrain ng mga tunay na mga sundalo. Iisa sila, hindi po watak-watak. At ganun din po ang larawan ng gusto ng Diyos na mangyari sa lahat ng mga tao na gustong magiging kabahagi o magiging kapanalig ng Panginoong Yesus sa kanyang paglulunsad ng kanyang gobyerno sa daigdig na ito. Ganun po ang nais ng Panginoon. Pero kung titingnan po natin ano ang nangyayari, may mga rebelde sa loob ng army. Na yung mga rebelde, yun po yung sumisira ng soberenya ng kingdom ng Panginoong Yesus. Kaya nga siya nagtatayo ng gobyerno in order na tayo po bilang army ng Panginoon, tayo yung poprotekta sa kanyang soberenya. Kaya nga sabi ng Panginoon na, deny yourself if you want to follow me. Ibig pong sabihin, maaaring may naiwan pa na mga kaisipan na nanggaling sa mundong ito, sa iyong kaisipan, kung dumating man ito at ito'y lalabag doon sa kalooban ng Diyos, i-deny mo yung sarili mo. Huwag mong i-deny ang Panginoon, yung kanyang utos. Dahil ang tunay na sundalo ay sumusunod sila sa utos ng kanilang commanding in chief. Lahat sila. At kung ikaw ay hindi sumunod, matatawag ka na iskalawag o matatawag ka na rebeldeng sundalo. Kaya ikaw na yung sumisira sa karangalan ng kasundaluhan na yun nagaganap ngayon sa mundong ito. Kaya makikita po ninyo, ang daming mga papastor ngayon na ginagamit na ng mga politicians para lamang tatayo sa pagiging chaplain at turuan ang mga militar hinggil sa moral values. Ang sabi nila, spiritual and moral values. Pero sinasabi ko, wala pa pong spiritual doon. Dahil yung Biblia, pag pinabasa mo, oo, spiritual ang nasusulat. Pero hindi yun yung spiritual. Dahil spiritual ay yung buhay. Kung ikaw ay naganap yung nababasa mo dito sa iyo at nakapasok ka at namuhay ka in the Spirit, where the Spirit of the Lord, there is liberty, then spiritual ka. Pero kung binabasa mo lang yung Biblia, yung kasulatan, at itinuturo ito, hindi ka pa spiritual, kapatid. Moral lang ang ibinabangon mo. Ginagamit mo ang Biblia for the law of themselves only. It is not to fulfill the plan of God para maganap sa mga taong ito. Kasi kung tutusin po natin, ano ba ang mga pulis dito? Ano ba ang mga militar? Kung sila ay nag-aaral, itong mga PMA, mas mataas pa ang kanilang pinag-aaralan na moral kaysa mga papastor na tumatayo ngayon. Dahil inaayos nila yung moral, pero sila yung sumisira sa pangalan ng mga naglilingkod sa Diyos. Sila yung mga rebelde. Sila yung mga walang moral. Dahil ang moral ay maitataas at ito'y magiging ganap kapag ang isang komunidad ay ito ay nadala mo sa tunay na pagiging espiritual na tao. Ibig mong sabihin, ito lamang ang trabaho natin na hindi makialam sa batas ng mundo dahil ang batas ng mundo, it is only after the physical life. Pero ang tanging daan para sila ay magkaroon ng magandang moral is to establish them. Ipakita mo ang tunay na buhay espiritual at hindi po ito isang karnal na tao. Kaya ang dami, paano babangon ng ating mga bayan, ang ating bayan? Iba-ibang mga faksyon. Sasabihin, ginagamit ang pangalan ng Panginoong Yesus. Pero iba-ibang larawan, iba-ibang mga doktrina. So hindi po ganon.
Dahil ang sabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church. Thou art Peter. Ibig sabihin, magandang formation ng lahat sa harap ng commanding-in-chief. Lahat po ay tatayo lahat at naghihintay ng command. Na kung kung sinabi ng commanding-in-chief, nang sabi, right face, mag-right face kayong lahat. So, ibig pong sabihin, kumikilos ang army ayon doon sa tinig ng commanding-in-chief. Oo, tayo po, kung bakit niya hinimok tayo to become His army, because ibinigay po yung kapamahalaan sa atin. Itong physical na katawan, sa atin pa rin ito. Ibig pong sabihin, kaya nga ibinigay ng Diyos ito, tayo yung gagamitin niya to establish His kingdom na sinira ni Satan. Kaya po siya po yung magsasalita. Gagawa po siya ng batas, gagawa po siya ng programa kung paano kikilos ang kanyang gobyerno at ibinibigay po sa atin that through our authority, we are going to do yung pong utos na gagaling sa Kanya. Yung programa na ginawa ng Diyos para sa atin na ito ay ikatatagumpay ng Kanyang kingdom. Hindi po dahil may kapamalan tayo na yung gagawa ng programa sa Diyos, ay programa at batas para sa Diyos. Tayo na yung nag-uutos sa commanding-in-chief. Na kung hindi nasunod yung gusto natin, nagre-rebelde na tayo. Nagwawala na tayo. Aalis ka sa grupo kung ano-anong mga ipinamabalita mo na sa labas. Sa mga rebelde na mga Kristiyano. So yun po yung inaagapan ng Diyos na hindi na kailangan na ito ay maitama. Dahil nung binigyan tayo ng Diyos ng freedom through the blood of Christ in the cross of Calvary, ay hindi tayo pwedeng manatili na lamang doon sa freedom. We need to enter. Pero yung freedom na yon ay doon mo bubuksan ang iyong kaloob-looban kung gusto mong sumuko. Bakit? Kasi tandaan po ninyo na tayo po bilang Gentile by nature, tayo po ay kaaway ng Diyos mula pa noong umpisa hanggang sa crucifixion ni Kristo. Kaya lamang, dito ibinukas niya yung pintuan para himukin niya tayo na pumanig sa Kanya laban sa pwersa ng mundong ito upang i-rescue ang lahat ng mga tao. Ngayon, paano mare-rescue ng Diyos? Iba-iba ang mga doktrina. Iisang pangalan ang itinatanyag. Iisang kingdom ang itinatanyag. Pero kung pakikinggan ng iba, tanggapin mo ang Panginoong Hesus na kahit na anong gagawin mo, gagawa ng Diyos ng paraan para maligtas ka. Paano? At maraming naniniwala. Dahil yung tumatayo ay mga iginagalang sa mundo, reverend, bishop, mga superintendente, mga presbyter. Wala na rin kaibahan yung itinayo ng Roman Empire na mga praile, na yung Roman Empire ay yung pinaka-boses nila ay mga praile o mga pare. Ganon na rin ang nangyayari sa Kristyanismo dito sa mundo. Dahil ang nasusunod ay yung matatalino. Pero tandaan po ninyo, ang ipinaglalaban natin is spiritual kingdom. Pagka spiritual kingdom, wala kang kaalaman doon. Bagkus yung nasira, nalayunin ng Diyos nung likhain niya ang tao, He is spiritual. Kaya lang nasira dahil yung tao na spiritual na kamukha ng Diyos ay sinira ni Satan at yung espiritu ng mundo na kalikasan ni Satan na ang umalipin sa tao. Kaya nga makikita po ninyo, maging si Pablo,
ay kanya pong sinabi sa kanyang sa mga taga-Korinto na ang sabi niya, nagkakaroon kayo ng mga division. Ang sabi niya, ito ay hearsay na nabalitaan ko at partly naniniwala ako. Pero ang sabi ni Pablo, but I speak as to wise men, judge ye what I say. The cup of blessing which we believe, which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Kaya nga sinasabi ni Pablo ito, dahil itong church na tumatayo, may mga hidwaan, may mga alitan. Pero sinasabi niya na dito tayo pinagpala, na dinakamta ng pagpapala at tayo ay na-bless, sabi niya, dahil sa komunyon o yung pakikipag-partake in the blood of Christ. Pagka sinabing we partake in the blood of Christ, ibig sabihin, lahat tayo, we are ruled by the Spirit of God because we are covenanted unto Him. Hindi na po pwede yung espiritu ng mundong ito na nakagisnan mo, kapatid. Kundi, you are going to live in the Spirit of God as a partaker of the blood of Christ. So, iisa tayo. Kaya nga sabi niya rito, it is not the communion, the bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? So, ibig pong sabihin, the body of Christ is the Word. Na ito ay, yung salita, ay naging tao. And the Word was God. The Word is with God and the Word was God. So, ibig pong sabihin, na ang buhay natin ay yung salita, ang Panginoong Yesus, yung kanyang tinig, ay yun yung dito tayo namumuhay. Dito na tayo sumusunod. Ang ibig pong sabihin, hindi po yung Biblia na ito'y nasusulat, ito ay mga instruction lamang, information, kung paano tayo magkaroon ng pagiging bahagi in the kingdom of God. Kaya maraming gumagawa yung sinasabi ni Pablo dahil sabi nga niya na may hidwaan kayo. Kaya nga sinabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 11 verse 24, and when he had given thanks, ang sabi niya, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you. I have received that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Ibig pong sabihin, bago siya mapaslang, ang sabi niya, kumuha muna ng tinapay. And when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you. Do this do in remembrance of me. So, ibig pong sabihin, na bago siya mapaslang, i-demonstrate na po ng Panginoon yung magiging katauhan ng kanyang mga disipulo sa kanyang pagkawala ay magiging ganon, na ang kanilang buhay ay iisa, yung buhay na kay Kristo, na ang kanilang ibibuhay ay yung tinig na nangkagaling sa Kanya, which is His Word. Ang daming gumagawa ng breaking of the bread. Halos linggo-linggo yata. Pero anong nangyayari? Ginawa ng isang kasaysayan. Hindi po, dahil yung sinabi ng Panginoon, ipinapaliwanag ni Pablo sa mga taga-Korinto na ang talagang tunay na layunin kung bakit sinabi ng Panginoon yung pong
bagay na ito ay magiging ganito ang kalarawan ng lahat, na magiging isa sila. Isang buhay, isang diwa, isang pag-iisip, at isang espiritu na nagmumobilize sa kanila. Pero ginawang kasaysayan na parang naging ritual na lamang po ito. Ipinaunawa ni Pablo sa mga Korinto dahil meron silang bangayan. Hindi na nila rinerespeto yung layunin ng kanilang pagtitipon. Kaya ang sabi pinapaunawa na tayo ay naitatag, na itayo sabi ni Pablo, a partaker of the body of Christ. Kaya nga sabi niya, after the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na lagi, kundi doon sa panahon na i-demonstrate ng Panginoon sa kanyang pagkawala, kailangan ito na yung kanilang mga buhay na ito'y magpapaalala doon sa kabutihan at kagandahan ginawa ng Panginoon. Hindi maiiwan na isang kasaysayan, kundi makikita sa bawat buhay na ito ay magpapaalala ng Panginoong Hesus may ginawa para sa iyo, na ito ay makikita ang kaganapan sa buhay mo. Hindi isang kasaysayan. Yun po yung army. Kaya nga, makikita natin na ang sabi ni Pablo, now in this that I declare, 1 Corinthians chapter 11 verse 17, now in this that I declare unto you, I praise you not, that you come together not for the better, but for the worse. Bakit? Kasi papasok ka doon sa kalipunan, pero iba yung iniisip mo. Pero kayo lahat ay tinawag to be an army of the living God. Pero naiiba yung pag-iisip mo, yung pagtingin mo sa loob. Kaya nagiging rebelde ka. Na imbes na ito ay magiging kabutihan, ito ay magiging masama. It is worse, but for the worse. Kaya kung ikaw ay lumabas sa pagiging army, at ginagamit mo ang pangalan ng grupo o pangalan ng Panginoong Hesus, ano ang magiging tawag sa iyo? Ano ang ipinaglalaban mo? Katulad ng nangyayari sa Pilipinas. Na ang mga militar, sila na nang lalaban-laban, nagkakagatan. Dahil sinisira nila yung pong tinig mula sa kanilang commanding-in-chief. Ang tunay na larawan, kapatid, ng army, kaya nga sinabing church, dahil iisa lang ang church. Ito yung pinakakatawan ng Panginoon. Kung ang Pilipinas, ang pinakakatawan nito to protect the sovereignty of the Philippines is the army o mga sundalo, mga militar. Yun po yung pinakakatawan na sila yung magsilbing magdi-demonstrate concerning the law. Pero makikita mo yung mga rebel, sila pa yung sumisira ng batas. At ganoon na rin ang nangyayari sa church na sinasabing church. Pero sinasabi ko, that is not the real church. Dahil ang tunay na church, kapatid, ay ito yung army. Sama-samang tumatayo as a peoples. Na napakagandang mga formation. Na nag-aabang, naghihintay sa tinig ng commanding-in-chief. And our commanding-in-chief is the risen Christ.
Siya yung nagdadala sa atin. Siya yung gumagawa, nagbibigay sa atin ng mga instruction kung ano yung gagawin po natin. Bakit? Dahil tayo yung nasa sa atin yung kapamahalaan when it comes, authority when it comes to planet Earth. Nagamitin ito sa katuparan ng utos ng ating pong commanding-in-chief. Hindi dahil binigyan tayo ng kapamahalaan sa planet Earth, tayo yung gagawa ng programa. Dahil sa nauunawaan mo lamang doon sa scripture. Hindi po. Maganda yung layunin mo dahil ito ay ginagawa mo para sa Diyos pero hindi tanggap ng Diyos yan. Dahil sabi ng Panginoon, my ways is not your ways and your thought is not your thought. My ways is higher than your ways and my thought is higher than your thought. So ano ang gagawin mo para sa Kanya? Na ito ay nagmumula lamang sa kaunawaan mo, kapatid. Kinakailangan magmula sa Kanya yung gagawin mo. Kaya maraming nasisira, maraming namamatay na mga sundalo, hindi sila sumusunod doon sa protocol ng kanilang samahan o yung tinig, utos ng kanilang commanding-in-chief. So ganun din ang kingdom. Na rin-rescue natin ang mga tao. Kaso, ginagamit lamang natin ang banal na kasulatan para lamang sabihin ituwid yung moral ng mga tao o mga militar o pinakakatawan ng ating bansa. Pusigin mo muna ang sarili mo, kapatid. Nauunawaan mo ba hinggil sa layunin ng Diyos? Dahil sabihin ko po sa inyo, yung mga moral ng mga, kasi sa moral values, ibibigyan din kayo ng ituturo ninyo. Pero ang pinakamataas na turo sa mga tao, militar o gobyerno, ay yung buhay mo na nagkaroon ng kaganapan. Kaya ngayon yung naging heartbeat ng Diyos, nang sabi niya, Father, I pray that they may be one as we are one. So yun po ang ibig sabihin, iisang kawan ng militar para sa kaharian ng Diyos to protect the sovereignty of Jesus Christ's kingdom. To protect yung kanyang karangalan. Kaya nga sabi niya, deny yourself. And carry your cross. Ibig sabihin, huwag mo nang pairalin. Yung pong kinansela o inabulis ng Diyos sa buhay mo. Through His flesh. I-deny mo ang iyong sarili, kapatid. Hindi niya sinabi na i-deny mo ang sinasabi ng Diyos, kundi i-deny mo ang inyong sarili. Bakit? Dahil ang sarili natin, marami pong mga katwiran na hindi na angkop. Marami tayong nasasabi na ayon na lamang sa ating sariling kaisipan. Pero tumatayo tayo at nagpapanggap na tayo ay lingkod ng buhay na Diyos. Pero kung titingnan mo ang buhay mo, kapatid, ikaw ba ay tumatalima doon sa kautusan ng ating commanding-in-chief? Dahil ang tatayo sa huling panahon na ito, as a witness to all nation, ay ito yung tumayong army of the living God, the real church, which is His body. Hindi niya sinabi bodies, body. Ibig pong sabihin, church, iisa. Hindi po kagaya ngayon na ang daming church. Church ng GIL, church ng mga Baptist, church ng Methodist, church ng Assemblies of God.
Bakit ito yung nababanggit na church? Pagka sinabi mong church, army of the living God. Na tayo ng army of the living God is to enforce the will of God. It is not the will of man. Yun po yung church na sinasabi. Kaya makikita ninyo, yung church, yung Roman Catholic Church, ibig pong sabihin, sila yung army ng mga Roman Empire. Para yung tinig nila ay maiparating nila sa buong mundo. Kaya nga mula doon sa Roma, bakit nagkaroon ng mga imahen? Dahil si Emperador Constantino ay nagpagawa ng imahen na 100 feet tall para dito sambahin ang mga tao. Hanggat dumating yung panahon na sila na ay gumawa ng paraan na malihis ang atensyon ng tao mula sa buhay na Diyos. Na yung ipinangaral ko na yung mga nakaraan. Kaya ito yung nilalabanan. Actually po, hindi po yung mga unbeliever ang siyang sumisira ng kingdom ng Panginoon dahil hindi po sila kabahagi. Pero ang sumisira sa kingdom ng Panginoon ay yung mga tao na ito ay nagdadala sa kanyang scripture. Ito yung script ng Panginoon. Sa kanya yung script na ang sabi doon sa John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang script o kasulatan dahil dito naniniwala kayo na may buhay kayo na walang hanggan. At totoo, sabi ng Panginoon, dahil ito yung nagpapatunay sa akin. Nagtestify sa akin. Verse 40, pero di naman kayo pumunta sa akin upang magkaroon kayo ng buhay. Ibig sabihin, hindi kayo nakinig sa akin. Nanangan na lang kayo kung ano yung nababasa ninyo. Yun ang ibig sabihin. At hindi ninyo kayang patunayan dahil sa akin yang script na yan. Kaya nga sabi ng Panginoon that you will receive power, you shall receive power when the Holy Spirit shall come and you shall be witnesses unto me. Ibig sabihin na imbes na ang Panginoon ang magpapatunay, magpapatibay concerning His script, dahil yung pag-ibig niya sa atin ay ibinigay niya yung kanyang sarili sa cross ng Kalbaryo upang magbukas ng pintuan para sa atin, upang tayo natatalima sa kanya, tayo ang tatayo as a witness in behalf of the risen Christ. Yun po. So ibig sabihin na tayo yung magiging special witness ng Panginoon na nanggaling mula sa kaaway ng kingdom, nanggaling kay Satan. Tayo na po yung star witness laban sa ating dating master, dating pinuno natin. Tayo na ngayon ang haharap sa Kanya because God, as we enter into the kingdom of Jesus Christ, He gave us that full authority to stand that all principalities, rulers, and powers of darkness ay nasa paanan ng Panginoong Hesus, which is His body, sa atin po. Pero kung tayo po yung mga sundalo, hindi tayo lumalakad sa ating sariling panukala, kundi lumalakad tayo ayon doon sa tinig ng ating commanding-in-chief. Kaya nga sabi ng Panginoon, it is finished. Nagbigay na ang Diyos ng batas na susundin ng kanyang mga bayan. Di nila na kayang sundin yon. Mga propetas nagsasalita na, pero di nila nakaya. Kaya nung sinabing it is finished, ibig sabihin, hindi na yung katuruan na ito ay magdala sa atin to mobilize the kingdom of Jesus Christ, pero siya na, it is the full operation of the Spirit of God to mobilize His kingdom and fulfill His mission sa planet Earth. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kailangan maunawaan po natin
na kung bakit tayo ay tinawagan ng Panginoon in order na tayo po ay sasanib sa kanyang gagawing gobyerno sa daigdig na ito, pagkatapos sama-sama na tayo lahat doon sa kalangitan in His kingdom forever. Yun po ang katotohanan. Hindi po tayo nagbabasa ng Biblia para lamang magpasikat. Nasasabi ng daming miyembro, ang dami mong inalipin na pupunta sa impyerno. Dahil hindi ka tumalima doon sa panawagan ng Diyos. Na after na maunawaan mo, through the Scripture, hindi mo isinuko at isinabmit ang iyong buong pagkatao kay Kristo. The risen Christ. Kundi ginamit mo yung freedom mo upang lamang ihayag ang lahat ng mga nauunawa mo sa banal na kasulatan na ito ang bumulag sa mga tao. Bakit bumulag? Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga bayan na kung at sa mga pareses, sabi niya na kung sinabi lamang ninyo na hindi ninyo ako kilala, makikilala ninyo ako. Pero dahil sinabi niyo na nakilala na ninyo ako, hindi na ninyo ako makikilala. Bakit? Kasi doon sa panahon na yon, na bilang tao, hindi pa kilala kung sino siya. Pero sinasabi na ng mga matatalino na nakilala siya. Kaya nga sabi niya sa kanyang bayan, sa kanyang mga disipulos, you shall know the truth, and the truth shall set you free. So ibig sabihin, wala pa. Si Pedro lang ang nakapagsabi that he is Christ. Pero siya ay ignorante kung saan nanggaling yon. Pero nung umakyat ang Panginoon, nung nabuhay siya, nag-report sa Ama, nung bumaba na siya, bilang hindi na si Jesus, hindi na bilang tao, kundi bilang si Kristo, the Son of the Living God, nakapag-indwell, nakapag-entron sa katawan ng kanyang mga disipulos. At dito na lubos na nagpakilala sa kanila. Kaya alam ng mga disipulos na lahat ng mga himala during the first journey of the church, the living church, the army, ay alam nila na yung commanding-in-chief ang siyang nagdadala sa kanila. Kaya maraming nangyayari. Multitudes upon multitudes ay pumapasok. Kaya lamang ang napakinggan na ng mundo ay yun nang ginamit ni Satan in order na wasakin at hadlangan the great momentum of the full operation of the Spirit of God to rescue mankind. Ginamit na niya ang katalinuhan ng tao that was nag-umpisa po noong 18th century sa mga religion na may ibang religion at 19th century ang Bible College movement. Akalain nyo, 1st century to 19th century, ito na yung sinunod. Kaya lagi kong sinasabi na ang sabi nila, ipinapanalangin ng lahat, ang daming nananalangin na magkaroon ng revival ang buong Pilipinas. Pero paano mangyayari? Puro awayan dito, puro siraan dito, siraan doon. Hindi po mangyayari dahil ang ginagawa ng lahat ay timbangan ng katalinuhan. Pero kung tumayo kang ikaw ay bishop, ikaw na yung pinakamataas na tinitinangala ng mga tao. Pero tandaan po natin, hindi po timbangan ng karunungan ito. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang mga mapagmataas ay binabagsak niya, ngunit ang nasa baba ay itinataas ng Diyos. Pinili ang Diyos ang mga mangmang upang sirain ang mga pahiyain ang mga marurunong. Kaya yun po yung nangyari. Kaya kung gusto nyo lahat na magkaroon ng revival sa buong Pilipinas at buong mundo, let us join the full operation and allow the full operation of the Spirit of God to operate.
Huwag ka nang magpakilala sa kapatid. Hayaan mo na ang Panginoong Hesus ang siyang magpakilala sa buong mundo. Kung ano-anong mga organisasyon ang ipinapakilala natin. Na ito ang natatanyag. Na ito ang nagsasabi kung mga mega church sasabihin, nandiyan ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kang maniniwala. Kung may magsabi na andito si Kristo andoon, huwag kang maniniwala. Dahil yung kanyang presensya ay hindi ito nagdadala ng kasaysayan kundi katuparan sa buhay. Kaya kung maglakbay ka sa army of the living God, then makikita mo, hindi dahil sa nabasa mo, kundi doon sa buhay na nagkaroon ng kaganapan na naitamit sa iyo yung layunin ng buhay na Diyos. Maaaring sabihin natin, Pastor, di namin hinahadlangan ng Diyos. Tandaan po ninyo na ang Diyos ay walang magagawa kung hindi mo ipagkakatiwala at isubmit ang iyong physical na katauhan sa Kanya. Because the gift of God is unrepented. Ibig pong sabihin kung ang maghahari sa planet Earth na magbabantay ay yung mga nilalang na may katawang galing sa lupa, hindi ito walang kapamalan ng Diyos na wasakin ito because yun po yung kanyang ibinigay. Kaso nakuha ni Satan ito. Kaya nga kung nakuha ni Satan, nasa sa atin na pa rin kung paano natin ibalik sa Diyos yung kapamahalaan through our physical body. Kailangan maunawaan natin, tumigil na tayo, kapatid. Ilukluk na natin ang ating mga sarili sa presensya ng buhay na Diyos and let us live in the Spirit of God. Consider yourself as good as dead. Yun yung denial. Kaya nga si Abraham tinagurian na ama ng pananampalataya. Bakit? Ama ng maraming mga nasyon because he considered himself as good as dead. Napatunayan po ang Diyos yan. Kaya maging sa atin, deny yourself, buhay o kamatayan. Kung di ka man pansinin ng mga tao, ang Diyos ay papansin sa iyo. Pero panahon na ilantad ang katotohanan. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, masakit. Pero tandaan po ninyo, dumarating na itong panahon na ito na malalantad ang katotohanan alang-alang sa maraming mga kaluluwa na ito'y naalipin, nabulag dahil sa karunungan ng tao na ginamit ni Satan para pigilin yung great momentum of the fullness of the Spirit of God to secure or to rescue mankind. Pinigil. Kaya tumalima na po tayo. Let us rejoice in the presence of God. Kaya yun lamang po mga minamahal na mga kapatid. At salamat sa Diyos sa patuloy na pagkakaloob na ng kapamalaan sa atin dahil yung pong mandato na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin is to unveil the reality of the truth. Kaya po, hindi po namin hangad na masaktan kayo, kundi ang layunin ng unveiling the reality of the truth is to expose the deeds of darkness. At matadamay kayo na matatalino dahil yun po yung katotohanan. Pero hindi namin kayo saktan, kundi para rin sa inyong kaligtasan ito. Huwag mo nang hangarin yung mataas na posisyon mo sa Christian organization ninyo. Pero magbunyi ka kung ikaw ay kabahagi sa katuparan ng mission ni Jesus Christ. Mahal ko kayong lahat, kaya ginagawa po namin ito. Na kahit na alam namin na marami ang aayaw sa amin dahil sa pag-i-expose, pagiging whistleblower in the kingdom of God, wala kaming magagawa, kundi sumunod sa tinig ng Diyos at hindi sa tao. Magandang araw po sa inyo. Father, thank you, Lord, for this day that you have given us this opportunity, Lord God Almighty,
to expose the deeds of darkness. At patuloy, Panginoon, na kami ay tatayo as your army in order, Lord God Almighty, to rescue all mankind through the fullness of your, through the full operation of your Spirit, O God, na kami ang magiging iyong katawan, Panginoon, to carry forth the authority for the fulfillment of all this plan that you have. Father, we thank you. We give you praise, Lord, in Jesus' mighty name. Amen.